For today's topic is all about petrology under the subject geology for civil engineers. Okay? So pag-aaralan natin dito kung ano ba yung ibig sabihin ng petrology in relation sa ating mga civil engineering professionals. Okay? So ang agenda natin for today's discussion is about sa introduction kung ano ba yung petrology, kung ano ba yung mga types of rocks, kung ano ba yung igneous rock, metamorphic rock, and sedimentary rocks. And ano yung mga examples ng mga rocks na ito. Okay, yun yung mga, dun iikot yung ating discussion sa petrology. Okay, so first we will define what is petrology. So from the word itself or yung kanyang etymological definition, petrology is the study of rocks, and since rocks are mostly composed of minerals, dependent ngayon si petrology sa mineralogy. So yung previously discussed topic sa same subject. Okay? So dependent si petrology sa mineralogy. Okay? So, pinaka-key point natin dito, petrology is about the study of rocks. Okay? So, after natin i-define ang petrology, ano-ano ba yung kanya mga three basics type of rocks? Okay, so may iba't ibang mga uri ng mga bato na kailangan natin pag-aralan in relation para malaman natin kung ano ba yung kanilang pakinabang sa ating mga ginagawang proyekto, ginagawang design, at ano ba yung kanyang importance sa ating mga engineering profession at kung saan ba sila nagmula. Okay? Unahin natin si rock cycle muna. Okay? So, kung makikita natin sa unang picture, okay? So, unahin natin dito si magma. Okay? So, magma from a molten crust and mantle, magkakaroon ng crystallization of magma. Okay? At yung nabubuo or nagsosolidify na molten magma ay tinatawag natin na igneous rock. Okay? So, unti-unti siyang pumapanik sa atmosphere or sa ground. Okay? And natatransport siya due to weathering or erosion. So, as previously discussed, meron tayong mga iba't ibang mga types of weathering. Okay? So, next naman is matatransport siya into a deposition, let's say for example, sa may water bodies natin. So, yung mga bato na natatransport is mag-form yan ng mga sediments or mga debris sediments na if na-compact yan and nagkabuo-buo, magkakaroon tayo ng tinatawag na sedimentary rocks. Okay? Later on naman is i-discuss naman natin kung ano-ano ba yung yung igneous rock, sedimentary rock, and yung last natin dito na metamorphic rock. Okay? So, iikot lang yan from igneous rock to sedimentary rock to metamorphic rock, and ikot-ikot lang siya. Okay? So, kamukha din ng picture na ito, ganun din yung magiging procedure or cycle ng ating rock cycle. Unahin natin ngayon si igneous rock. So, igneous rock, yung simple definition niya or simple description is the study of rocks formed by solidification of molten magma. So, yung mga magma natin or lava, kapag nagsosolidify yan, yung tinatawag natin na igneous rock. Okay? Pinaka-key point natin dito, igneous rock came from a solidification of molten magma. So the size of mineral crystals in igneous rocks may indicate the rate at which lava or magma cooled to form a rock. So yung kanyang size ng mineral crystals is dependent sa kanyang
temperature, kung paano siya kabilis or kabagal mag-solidify. So gases also affects the number or availability of the chemicals into the molten rock that are required to form the crystals. Okay? So, i-define naman natin yung mga types of igneous rocks, rock texture. Okay? So, meron tayong iba't ibang mga types of igneous rocks texture. So, unahin natin si aphanitic. So, a fine-grained less than 1 millimeter, grains not seen with an aided eye. So, kumbaga, yung mga babanggitin natin na mga texture is yung parang physical characteristics ni igneous rock. Okay? Unahin natin si aphanitic. Aphanitic, a fine-grained, so very maliit yung kanyang diameter. And since na-define sa ating lecture that a phonetic texture cannot be seen without an extra instrument or apparatus. Okay, so less than 1 millimeter ang kanyang um, representation or texture sa ating igneous rock. Pangalawa naman, yung phaneritic or coarse-grained. So visible crystals naman ito ranging from 1 to 10 millimeter in size. Okay, so coarse-grained. Next naman is pegmatitic or pegmatitic, a very coarse grain which has a greater than 1 centimeter in size yung kanyang texture. Next, porphyritic, composed of both large and fine grained crystals, and the large crystals are called phenocrysts, and the background is the matrix. So yun yung ating porphyritic. Next one naman, vesicular, rocks that have vesicles resembling a sponge-like, um, for example, is scoria and pumice. So, ang example ng ating pumice is ito. Kumbaga meron siyang sponge-like texture or ma-resemble natin siya sa isang sponge. Next is pyroclastic, fragmented angular grains ejected during the eruption. Okay? So ito yung parang nagtatalsikan during a volcanic activity, pyroclastic materials. Next one naman, yung types of igneous rock texture is yung kanyang glassiness or pagiging glassy. Okay? When lava cools quickly, there's not enough time for large crystals to form. Okay, obsidian. Kumbaga, if mabilis matuyo ang ating molten or magma, hindi na masyadong magkakaroon ng crystalline sa ating igneous rock. Example dyan is yung obsidian. Okay? Mamaya magpapakita natin yung example ng isang obsidian igneous rock. Okay? So, since nabanggit na kanina that crystallization or crystallization of an igneous rocks is dependent sa temperature. Okay? Katulad ng glassiness, kapag mabilis natuyo or mabilis na tumigas ang ating igneous rock, magfo-form siya ng parang glass-like texture. Okay? Ngayon, kung mabagal naman or sakto lang ang kanyang pagkatigas ng kabilis ng pagtigas ng igneous rock or molten magma, magkakaroon niya ng mga parang crystals. Okay? So yun yung mga iba't ibang mga types of igneous rock texture. Okay? So meron tayong pitong at least types of igneous rocks texture. So aphanitic, so yung fine-grained siya, hindi siya visible without an extra apparatus or extra equipment or tools. Phaneritic, a coarse-grained, wherein visible crystals from 1 to 10 millimeter in size. Next naman is pegmatitic or pegmatitic, a very coarse grain greater than 1 centimeter in size. Porphyritic, composed of both large and fine-grained crystals,
Vesicular rocks that have vesicles or something a sponge-like texture. Okay, next one naman ay pyroclastic, fragmented angular grains ejected during the eruption. And lastly, glassy texture. When lava cools quickly, there's not enough time for large mineral crystals to form. So, example natin dyan mamaya ay si obsidian. Okay? So, kung kanina is meron tayong types of igneous rocks texture, take note, texture. Okay? So, meron naman tayong types of igneous rocks itself. Okay? Igneous rocks can look different based on the cooling conditions, and they have different compositions based on the lava they cool from. So again, dependent yung type of igneous rock natin kung gaano siya kabilis or kabagal mag-solidify. Okay? So meron tayong types of igneous rock. So first one ay si intrusive igneous rock. Okay? Pag sinabi natin intrusive igneous rocks, rocks are rocks that crystallize below the Earth's surface, resulting in a large crystals as the cooling takes place slowly. So, yung intrusive is nag-solidify na mismo yung ating molten magma sa mismong below the earth sa ilalim bago siya mag-explode. Okay? So, since mabagal ang pag-cooling or paglamig ng ating magma, nagkakaroon tayo ng mga crystallized texture sa ating igneous rock. Example niyan si diorite, granite, pegmatite. Yun yung mga example ng ating mga igneous rocks. Okay? Or intrusive igneous rock. Okay? Ulitin ko, intrusive igneous rocks are igneous rocks that solidifies or cools sa ating below the ground surface. Nasa ilalim pa siya is nag-solidify na siya. Okay? Kabaligtaran naman yan ng ating extrusive igneous rock. Pag sinabi natin extrusive igneous rocks, ito yung mga rocks that erupt onto the surface, resulting into a small crystals as the cooling takes place quickly. Okay? So, nag-solidify yung type of igneous rock natin on the surface. Okay? So, mabilis ang kanyang pag-solidify ng ating igneous rock. Okay? So, example ng ating extrusive igneous rock ay yung basalt, tuff, and pumice or pumice. Okay? So, magbibigay naman tayo ng mga example ng rocks or igneous rock. Okay? Unahin natin si granite. So, granite is made out of clearly visible crystals of various mineral. Okay? Granite is a commonly used for buildings and houses, especially in kitchen and bathroom. So ito yung kadalasan na ginagamit natin sa kusina. So yung as countertop, bar counter, sink, bathroom, etc. So maraming gamit si granite, okay, based on its properties. Okay. Next one naman ay si basalt, a dark-colored, fine-grained igneous rock. It is the basalt is one of the main rocks that are prevalent in the oceanic crust. Okay, the basalt is rich in iron and it is used ingredient in concrete. Okay, ginagamit si basalt sa concrete. Basalt is the most common type of igneous rock. Okay, si basalt ay yung most common type of igneous rock natin. Okay? Next one naman ay si pumice or pumice, a light igneous rock with thousands of tiny bubbles in them. So, ito yung commonly na nauso during the pandemic, yung plantito, plantita. Ito yung ginagamit nilang pang aeration sa ating mga soil
mixture, yung pumice, or commonly is makikita natin yan sa mga pinagbiksayan ng mga buhangin. Okay? So pumice, yung ginagamit din para matanggal yung mga dead skin from the bottom of our feet. So ito rin yung ginagamit natin pangkaskas sa ating mga talampakan para maalis yung mga extra dead skin. Okay? So since it is a abrasive product, okay, ginagamit yan sa construction, um, sa gardening, and kakabanggit lang kanina is to remove dead skin. Okay? So next ay si obsidian. So yan si obsidian. Okay, a naturally occurring volcanic glass formed when lava extruded from volcanic cools rapidly with minimal crystal growths. Okay? Yun yung effect kapag yung lava natin ay nag-solidify quickly. Hindi na, magkakaroon siya ng glassy-like texture katulad ng ating obsidian. Si obsidian is um, a tool or material used in pangangaso or panghahunt during the prehistoric time, and ginagamit din yan as tools. Um, Ginagamit nila yan as kutsilyo, spade, spear. Okay? So, fragile siya, pero meron siyang karakteristik na nakakapunit ng kahit makapal na balat. Okay? Just imagine a glass, yung common na ginagamit natin sa glass. Okay, kung gaano siya ka talim, okay, kung gaano siya ka strong. Imagine ninyo yung freshly or bagong basag na salamin tapos isa-slide ninyo yung inyong daliri, di ba? So, mas worse yung effect ng ating obsidian. Okay? Ganon siya katalim. Okay? So, ginagamit yan. Katulad nung nakaraan ay ginagamit yan sa mga equipments such as kitchen spades, spears, particularly during the prehistoric time. Okay? So ilan lang ito sa mga example ng mga igneous rock. Okay? Meron pa tayong iba't ibang mga uri or klase at halimbawa ng mga igneous rock. Okay? Ilan lang ito. Okay? Basta yung pinaka-general point ng ating igneous rock ay galing or from the solidification of molten magma. Okay? Next naman natin pag-usapan is yung sedimentary rock, are formed from pre-existing rocks or pieces of once living organisms, are formed from the accumulation of sediments. Okay? So, yung sedimentary rocks, meron yan characteristics na parang layer or distinctive layering or bedding. So, kung makikita ninyo yung picture natin is parang layer by layer yung kanyang characteristics. Okay, so galing ito sa isang pre-existing rocks or any once living organisms. So from the word itself, sedimentary rocks are rocks formed from sediments. Okay, that is sedimentary rocks. Meron naman tayong basic types of sedimentary rocks. Okay, unahin natin si Clastic sedimentary rocks form from the accumulation and lithification of mechanical weathering debris. Okay? Example niyan si breccia, conglomerate, sandstone, siltstone, and si shale. Okay? So, ayan. Clastic sedimentary rocks formed from the accumulation and lithification of take note, mechanical weathering debris. Mechanical weathering, clastic sedimentary rocks. Okay? Punta man naman tayo sa another type of sedimentary rocks
which is the chemical sedimentary rocks, formed when dissolved materials precipitate from a solution. Okay? So example natin dyan are chert, some dolomites, flint, iron ore, limestone, and rock salts. Okay? So chemical sedimentary rocks, ito yung kanyang mga example. Next one naman si organic sedimentary rocks formed from the accumulation of plant or animal debris. Example dyan yung si chalk, coal, diatomite, and some debris and some limestones. So ito yung mga example natin. So si chalk pala tsaka si coal ay galing sa organic sedimentary rocks or formed from the accumulation of plants and animal debris. Okay, so again, yun yung mga basic types of sedimentary rocks natin from clastic, chemical, and organic sedimentary rocks. Okay, next one naman, ang third type of rock ay yung tinatawag natin na metamorphic rock. A metamorphic rock have been modified by heat, pressure, and chemical processes, usually while buried deep below the Earth's surface. Okay? So yun yung pinaka-definition niya. Modified by heat, pressure, or chemical process, usually during the deep below the Earth's surface. Okay? Again, yung process of changing the composition and texture of rocks is tinatawag naman natin na metamorphism. Yung pinaka-kakaiba lang sa kanya or pinaka-edge yung pinaka-definition niya is without melting by heat and pressure. Okay? Metamorphism is the process of changing the composition and textures of rock without melting by heat and pressure. Okay? That is the metamorphic rock and metamorphism definitions. Okay? So meron naman tayong two basic types of metamorphic rocks. Okay? So unahin natin si foliated metamorphic rock. So foliated metamorphic rock have layered or banded appearance that is produced by exposure of heat and directed pressure. Example niyan si gneiss, phyllite, schist, and cislate. So from the word self foliated, parang meron siyang mga layers sa kanyang cross sections or sa kanyang mga pag hinati natin sila. Or even the outside texture itself, meron siyang layer. So yung tinatawag natin na type of metamorphic rock na yon ay foliated. Again, kabaligtaran naman yan ng non-foliated metamorphic rock. Example natin dyan ay si hornfels, marble, quartzites, and si skarn. Okay? So yun yung mga type of metamorphic rock natin na kung mapapansin ninyo is wala siyang mga layer kamukha ng ating um, metamorphic rock. Okay? So balikan natin yung rock cycle. Okay? So rock cycle, kahit saan pa mag-umpisa yan, kahit mag-umpisa ka pa dyan sa mga sedimentary, metamorphic, igneous. Okay? Pero unahin muna natin dito sa igneous. Okay? So solidification of molten magma. Kapag mabagal na lumamig or nasa um, below the ground surface is magkakaroon ng crystallization sa ating mga igneous rock. Ngayon naman, if mabilis naman siyang lumamig or tumigas, magkakaroon siya ng glassy texture, kamukha ng obsidian. Okay, so assuming na meron tayong mga weathering, erosion, transportation of igneous rocks, okay, magkakaroon yan ng mga sediments or small debris na pag nag-accumulate yan at magko-compact yan, yun yung tinatawag natin ng mga sedimentary rocks. Okay? Next one naman, yung metamorphic rock na tinatawag natin. Okay?
So, magkakaroon siya ng metamorphism or the changing of composition of rocks without the melting of heat and pressure. So, usually, kamukha na sa lecture natin is nag-form siya below the Earth's surface. Okay, so continue yung cycle natin. Okay, so yung importance niyan sa ating mga civil engineer is malalaman natin kung ano bang klaseng minerals or materials yung gagamitin natin. Okay, so kung saan tayo kukuha, katulad ng example natin kanina na granite, kamukha ng marble, feldspar, iron ore, okay, kung saan ba sila nag-originate, ha? Kung saan sila nanggaling at kung ano ba yung kanilang mga typical chemical composition na eventually magagamit naman natin sa construction. Okay, katulad ng nabanggit kanina, the basalt is a common uh, cement material. Okay, so ginagamit yan sa semento. Example din kanina, si pumice, okay, ginagamit yan sa pangtanggal ng ating mga dead skin, okay, abrasive cleaning products, etc. Okay? So commonly yung mga rock cycle or mga rocks natin is minimum purpose nila is for the aesthetic appearance. Okay? Ginagamit din yan sa mga aside sa ating mga ginagamit sa construction, matik yan na ginagamit na sa aesthetic appearance ng ating mga ginagawa katulad ng marble, granite. Okay? And even types of rocks na ginagawang pag-design. Okay? Yung dolomite, yung ginawa sa Manila Bay, nagkaroon tayo ng Dolomite Beach. Okay? So, yan yung importance ng petrology sa ating mga civil engineers. Kung saan tayo kukuha, ano yung kanilang gamit, at ano yung magiging effect nila eventually kung kung ano yung magiging effect nila sa ating mga ginagawang project, yung aesthetic, yung kanyang strength. Okay? So very important yung study sa rock cycle. Okay?